Have a policy question. Kanina pa po, Mr. President, na babanggit tong pag bumunot, barilin. Tama po ba yun? Oh. Hindi po ba pwede, Mr. President, yung i-disable na lang kaysa patayin? Yung bang barilin na muna sa paa, sa braso. Bakit kailangan patayin? Pag bumunot yung tao na yung kriminal sa harap mo, or even if not a criminal o nakalasing lang, pagka bumunot yung baril siya, papunta yung baril sa direksyon mo, you are in... Sige lang kayo, sira ng plato dyan, maubusan tayo dito. Alam mo, sir, pagka nakatutok yan sa katawan mo, sir, that's the end of you. Okay. No, I'm just curious. Self-defense. Yes. Thank you very much, former President. To Chel Jokno, Attorney Chel Jokno, meron po bang handbook or paano po ba dapat ginagawa ito? Di ba dapat maximum tolerance ang ini-implement? Yes, Mr. Chair. It's very clear both in the PNP manuals as well as the UN regulations that the use of lethal force is only to be done as a last resort. Klarong-klaro po yan, paulit-ulit yan nakikita sa both sa PNP manuals at sa United Nations guidelines. Okay. Thank you very much. Former Senator De Lima, before I recognize you, yung mga nanay po kasi ng mga biktima, magpapaalam na po sa atin. Kaya sa mga kinatawan at mga congressman na nandito, kung wala naman po tayong mga katanungan sa kanila, okay lang po ba na magpaalam na po yung mga nanay? Are you okay with that? Okay. But before they go, the chair will give you a minute or maybe 2 minutes each. Kung meron po kayong gustong sabihin bago po kayo umalis at umuwi sa inyong mga pamilya. Unahin po namin kay Ma'am Lori Pasco. Ma'am Lori? Magandang gabi na po sa ating lahat. At bago po kami umuwi ay gusto naming magpasalamat sa committee na ito na nagbigay sa amin ng pagkakataon upang maipahayag namin kung ano yung aming saloobin at maikwento namin ang aming mga karanasan at kung ano yung nangyari sa aming mga mahal sa buhay. At yung mga panawagan po namin na sana po ay magkaroon talaga ng hustisya ang aming mga mahal sa buhay. At magkaroon po talaga ng masusing investigasyon. Maraming salamat po. Salamat. At ang susunod ko naman pong kikilalanin ay si Mary Ann Domingo. Ma'am Mary Ann Domingo. Magandang gabi sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami. Kami mga biktima na naimbitahan po dito. At sana po, tuloy-tuloy po na matulungan niyo po kami na magkaroon ng hustisya. Ito po ay hindi lang para sa mga namatayan, kundi sa mga nanay, sa mga nangulila, na magkaroon ng dignidad, muli magkaroon ng karapatang pantao kaming lahat. Sana po matulungan niyo po kami na mabigyan ng hustisya kaming lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Mrs. Domingo. At panghuli po, Ma'am Cristina Pascual. Sa lahat po na nandito sa Congress, buong puso kami pong nagpapasalamat sa inyo na nararamdaman po namin na kasama namin po kayo sa nararamdaman naming bigat sa araw-araw po. Kaya po, wala po kami sawang nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Yes, ma'am. Kasama Pakipatay lang po yung mic pag hindi na po gamit. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa
committee ito. Gusto rin po namin acknowledge ang iba pang mga pamilyang kasama namin. Nandito po sa likod. Sila Nanay Dalia. Pwede po bang tumayo yung mga pamilya na nasa likod? Hindi po namin kayo nakilala kanina, kaya pasensya na po kayo. Pwede po kayong tumayo? Opo. At ganun din po si Sister Lisa Ruedas, ang patuloy namin kasama sa paglalakbay. Si Nanay Sally, si Nanay Dalia, si Jane, at si Nanay Purisima. Sila po ang mga pamilyang 8 taon na pong naghahanap ng hustisya. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sa tiwala na ipinagkaloob niyo po sa Kongreso, sa Quadcom, at umasa po kayo na patuloy po natin hahanapin, maski mahirap man ang katotohanan, at hindi po tayo titigil upang mabigyan po ng hustisya ang maraming mga pamilyang nawalan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagdalo, sa oras at panahon. Senator De Lima, former Senator De Lima. Thank you, Mr. Chair, Your Honors, for allowing me to make an intervention. I just wish to comment on 3 points tackled during the questioning of the Honorable Congressman Adjong and also the responses of the resource person, the former mayor, former president, to those questions. Number 1 is about the limited period of detention. So ang sabi po ng dating mayor, dating pangulo, under current realities, medyo hindi na ho ito sapat. So he is proposing amendment of the pertinent laws, particularly the revised penal code. Let me remind everybody po na hindi lang po ang batas ang kailangan nating i-amend, kasi nandyan mismo yan sa saligang batas, sa konstitusyon, yung maximum period of 72 days as detention. Nandyan po yan. That's the maximum allowable period. Kaya yung tungkol nga po dun sa Anti-Terrorism Act, isa po sa naging issue, na ganun nga ho, na yung 24 days of detention na nakalagay dun sa Anti-Terrorism Act, hindi po tumutugma. And in fact, sobra dun sa sinasabing period of detention na pwede, but after that, dapat i-charge nyo na, hindi tumutugma doon sa provision of the Constitution. So kailangan ho natin, hindi lang batas, kung yun ho ang magiging posisyon ng Kongreso, ay dapat kailangan din i-amend ang Constitution. Pero syempre, hindi lang basta-basta dahil gustong i-amend, pag-isipan po ng husto yan. Kailangan mabalanse. What should be the exact position na talagang balanse na while upholding state interest in combating crime, palagi natin pong dapat rin respeto ang mga individual rights in the Bill of Rights. Second point, yung tungkol po sa study na nabanggit po ni Honorable Adjong. So it says that Davao City is among the safest. Let me point out po na yung study na yun, kung hindi po ako nagkakamali, crowdsourcing po yan. So it's not necessarily reliable, it's not scientific. Ang alam kong study na reliable and scientific, although nakalimutan ko na po kung anong eksaktong study yon, I can search my materials, I can review my materials, yung sinasabi na yung Davao City ay number 1 ang sa murder, sa incidence of murder. At tumutugma po yan, consistent po yan, doon palaging sinasabi na pinapatay na lang kasi ang mga kriminal. Kaya, highest murder, but can you call that a safe city? Kasi yung murder, labag sa batas. Pwede bang safe ang isang lipunan kung basta na lang mga pinapatay na wala, na hindi dumadaan sa rule of law at wala nga tayong batas ngayon na kumikilala sa death penalty. So how can it be a safe city? Number 3, death penalty. Lagi po akong aalma kapag meron nagpro-propose ng death penalty. Pagkatapos naman kung mga anong insidente dahil nagkaroon ng mga high-profile heinous crimes, some would again propose death penalty. Kaya nga po yung sinasabi
na yung sinabi hong listahan kanina ni Honorable Suarez, I actually support all of those. The policy recommendations, saka yung mga proposed bills, including the anti-EJK bill. I fully support those, except the one reimposing or seeking to restudy death penalty and eventually reimpose. Why? Number one, alalahanin ho natin, baka nakakalimutan po natin na meron pong linagdaan ang Pilipinas na sinatawag na Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Nung pinirmahan ho natin yung Second Optional Protocol, we committed as a state party never to reimpose or restore death penalty. Nag-commit po tayo doon, nanumpa tayo na hindi na natin maiisip na i-reimpose ang death penalty. Now, isa pang rason kung bakit hindi ko talaga, never akong magsasang-ayon sa death penalty. Yung ating resource person, the former mayor, the former president, kasasabi lang po niya, yung justice system natin, insufficient, weak, inefficient, flawed, may mga diferensya pa ang ating criminal justice system. So kung ganun, dapat ayusin muna natin yung criminal justice system. Kasi pag ganyan na flawed, sigurado ako na magkakamali. May mga pagkakataon na magkakamali ang korte na mag-impose ng death penalty. Yung mga bansa nga, yung mga ibang jurisdictions na medyo advanced na yung kanilang criminal justice system, nagkakamali pa rin. There are really recorded, documented cases of erroneous convictions and erroneous executions. So tayo pa kaya? Na tayo na mismo ang nagsasabi, kulang pa, inefficient pa, flawed pa, weak ang ating justice system? And then lastly, marami na pong mga studies na ang death penalty is never a deterrent to the commission of crimes. So ano magiging silbi nun? Tama na lang po yung ang i-impose kapag mga hinos, mga malalaking kaso, mga murder cases o mga drug cases na mga malalaki, tama na lang pong reclusion perpetua. Basta dumaan sa tamang proseso. Basta maayos ang justice system na mabilis ang takbo ng mga kaso at mapanagot sila ng tama. So for those reasons, Your Honors, Mr. Chair, I register, as always, my position against any plan to reimpose death penalty. Maraming salamat po. Thank you very much, former Senator De Lima. Next on our list is Congressman Sendanya. Mr. Chairman, may I just interject for... First, is this yes. a short interjection? Yes, it's just in connection also with what Senator De Lima said and what Congressman Adjong... With the permission of Congressman Sendanya. Make it short, please, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. With all due respect to Congressman Adjong, but he's working on the assumption that seryoso, honest to goodness yung war on drugs. As we found out and as what I presented a while ago, everything is a ruse. Lahat po yun ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yon. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Senator De Lima, pinakulong na walang na fabricated charges, kaya wala na, kumaga umatras na lahat. So it was all about that, pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, sila Pulong, Charlie Tan, started importing illegal drugs through the front door sa customs.
Pero ang ginawa nila nung una, a few months nung start ng administration niya, binabasag nila yung mga shabu laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero mga kompetensya nila yon, yung local shabu manufacturers. So nung na-abolish na nila lahat, in-import na nila through the front door. Ngayon, magkano ang presyo nung shabu at that time nung kanila tumaas? So yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Wala po. Tapos ito po yan. Sino po yung Customs Commissioner na nung time na yon? Si Faeldon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. 'Di ba? Pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Pre-promote niya. No? Pre-promote niya po ito. Pre-protectionan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords. Pero same triad nila Michael Yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang. No? Kunyari, nung nape-pressure, finailan po ng kaso, pero anong ginawa ho? Dinismiss. Despite the evidence. Tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nag-dismiss? Pre-promote na judge. We have documented all this. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyang parang seryoso. At kaya ho maraming nalilito na parang talagang gusto niyang ayusin lang talaga yung illegal drugs, pero hindi. Former Senator Trillanes, yes. Yes. Can we just... just one more point, Mr. Chairman. Yes, yeah. Ito na lang po. We're going Mr. Chairman, off if I may- tangent from yes. our discussion. If I may, Mr. Chair. Yes, Congressman Fernandez. Para to save time, no, Yes. Mr. Chairman, can we have the documents that na sinasabi mo a while ago? So, para lang po makuha namin yung lahat ng Yes. points that you have mentioned. I already submitted to the COMSEC yung When was this? just today, yung nung Okay. present po. Alright, And, thank you. Kon po, yun po, as challenged earlier by Chairman Paduano, na pwede pong imbitahin yung AMLAC, but as I understand, hindi po exempted yung legislative inquiry because sinubukan na po namin yan. Pero exempted ang impeachment. So lalabas po yan eventually din. Pero yung ombudsman po, when they investigated this, they asked the AMLAC, kasi meron silang MOA ng exchange of information, nakuha nila yung mga dokumento na yon, kaya nga po na-validate yung aming mga dokumento. At ang magpapatotoo po nito, yung tinanggal sa pwesto na si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. You can also invite him. Pero ito po yan. Nakita nyo po kanina nung sinabi ni Chairman Suarez na kung pwede siyang pumirma, anong ginawa niya, nang gulo siya. No? Pero baka pwedeng ibalik natin dun sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulugan naman ho. So, pwede po natin papirmahin ng waiver pa rin. Yes, Senator Trillanes, we'll get to that item later. So I gave you your chance to speak, and I will now recognize Congressman Sindanya. Yes, Congressman Sindanya. Thank you. May I interrupt? Mr. Chairman. Just one moment. I was not sleeping. I was praying I hope for his soul. I hope I was included in your prayers, former President Nagdarasal Duterte. po ako. Hindi ako nagtutulog. Okay. Yes, Chairman Paduano. Mr. Chairman, since former Senator Trillanes has mentioned about the authenticity of such, and you mentioned the name of former Deputy Ombudsman Carandang. So, Mr. Chairman, I move that we will invite
former Deputy Ombudsman Karandang on the next hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There's a motion that we Second. invite former Deputy Ombudsman Karandang. Any second? Duly seconded. Any objection? There being none, motion's approved. Thank you very much. Mr. Chairman, Congressman- I was informed by the COMSEC that the documents that this representation is asking is not a document. It's a video. No, it's the presentation. We got the same one. We can have it reprinted, Mr. Chairman. Yeah, with the permission of Chairman Dan. We will give it.